So, magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH, and ngayong araw po, pag-usapan lang natin mga kababayan itong si Bagyong Christine, no? Bali, ngayong as of today, ayan, thunderstorm advisory, bali October 25, 2024, and moderate rain showers with lightning and strong winds are being experienced in Romblon. Ayan, San Agustin, San Andres, Calatrava, Odiongan, Santa Maria, Alcantara, Loc Ferrol, Santa Fe, San Jose, San Fernando, Cahidiocan, Oriental Mindoro. Ayan. All are advised to take precautionary measures against the impact associated with these hazards, which include flash floods and landslide. So, ayan, severe tropical storm Christine and tropical storm Kongre. So, may panibagong bagyo mga kababayan, no? Sinusubok talaga tayo ng pagbabago itong klima natin, no? Katulad kanina, ang lakas ng ulan, tapos biglang aaraw. Dito po yan sa Metro Manila, ha? Pero may mga ilang kababayan pa rin tayo na sobrang apektado talaga ng Bagyong Christine. And sabi pa nga, kahapon po ata na forecast yun, naiikot pa daw itong si Christine. Diyos ko naman, kaka-recover yung mga kababayan natin, iikot pa to si Christine. Hindi naman siya kailangan, di ba? So mga kababayan, ano ba yung gusto kong pag-usapan ngayong araw? So marami kasing naghahanap sa ating presidente. Sabi, nasaan ang Pangulo? Kung napanood nyo po dun sa previous vlog natin, bali, nung 20 to 21, ayan, nag-start pong mag-distribute ng mga food packs, yung mga inatasan ni President Bongbong Marcos, na like DSWD, yan, DPWH, yung local government units, yung iba't ibang ahensya ng pamahalaan na inatasan ni President Bongbong Marcos na maghatid ng tulong sa ating mga kababayan. Kasi sabi ko nga mga kababayan, hindi pwedeng si PBBM yung mismo pupunta doon sa area na apektado. Like sa Bicol. Kasi alam nyo, imbis na makapagtrabaho yung mga LGUs, yung mga rescuer, si BBM pa yung aasikasuhin. Sabi nga ni BBM, di ba, hindi niya iistorbohin yung mga nagtatrabaho, yung mga nagre-rescue. Kasi pag pumunta ka doon, iintindihin ka pa ng mga LGUs doon. Kaya hinahayaan niyang magtrabaho, hinahayaan nilang gawin nila ang trabaho nila. Ang tanging ginagawa ni PBBM, mag-monitor, mag-atas siya ng mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan kasi gano'n naman ang trabaho ng presidente. Gano'n ang trabaho. Kung napanood niyo po dun sa recent content natin, marami na pong mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang nagtulong-tulong para maghatid po ng pangangailangan ng ating mga kababayang apektado. Nakita nyo naman po kung gaano kagrabe yung mga nasira, yung mga nasalanta nating mga kababayan. And ayan, bali kanina, ayan, kung makikita nyo po kanina po ito mga kababayan, bali si President Bongbong Marcos po, nagpadala. Sakay-sakay po ito ng C-130, ayan, carrying vital assets such as satellite communication, generators, dahil syempre walang kuryente, no? Water filtration units, and a dedicated team of 20 search and rescue operators. Black Hawk helicopters are on standby in Legazpi, ready to head to Naga as soon as conditions allow. Every air assets from the Armed Forces of the Philippines is committed to bring immediate relief to our affected communities. Ayan mga kababayan, kung makikita nyo po dyan sa gilid ko, nagtutulong-tulong po yung mobility. Yung mga kababayan natin nagtulong-tulong. Iba't ibang ahensya ng pamahalaan na yan mga kababayan na nagkakaisa, nagtutulong-tulong para po ihatid yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Ayan. Agency have been mobilizing swiftly and tirelessly to ensure that food, water, and shelter reach every affected community, assisting each family from every barangay in our top priority with support from every facet of government. We are utilizing all the facilities in our arsenal to bring relief and hope as quickly as we can. Siyempre, ang presidente natin, maraming trabahong ginagawa. And syempre, kita nyo naman po, nung nag-start pa lang po itong bagyo,
nag-start na po rin silang mag-asikaso, i-ready po yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Kaya kung napanood nyo po yung previous vlog natin, makikita nyo po doon na 21, 20, 21, 22, 23, sunod-sunod na araw po, nagpadala na po sila ng mga kinakailangan ng ating mga kababayan. Most especially yung pagkain, tubig. Ayan. Kaya yung sa mga naghahanap, asa ng Pangulo? Nagtatrabaho po. Bakit ba? Hinahanap nyo kung nasan si PBBM. Gusto nyo nandun mismo sa lugar na apektado. Di nakaabala pa siya sa mga nagtatrabaho. Marami po siyang inatasan na ahensya ng pamahalaan na nagtutulong-tulong, kung nakikita nyo po dyan sa picture, para po maihatid yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Yan, sabi pa nga dito, Marcos grants Robredo's request for rubber boats, sends assets to other Christine hit areas. President Marcos assured Bicolanos that the government would send rubber boats and other assistance to the region amid the onslaught of Tropical Storm Christine. Marcos said this after former Vice President Leni Robredo requested for the deployment of more rubber boats and other rescue equipment to areas hit by the typhoon in the Bicol. Kung matatandaan nyo po, doon din sa previous vlog natin, yung interview ni President Bongbong Marcos, nasabi niya magpapadala siya ng maraming rubber boats and kukunin nila yung ibang rubber boats sa ibang province para maipadala lahat dito sa may Bicol region. Ayan mga kababayan, itong klaseng kalamidad na kinakaharap natin, na kini-question po ng mga kritiko ni PBBM kasi sabi nga ni Rodando ni SAS, no, ang sabi ni SAS doon sa post niya, 9.4 billion ang flood control ninyo dyan sa Bicol. Ayan, ito po yung pinaka-word na sinabi niya. Ayan. Bicol stay strong. 9.4 billion po ang flood control project sa inyo noong 2023. Napaka-insensitive na alam mo naman na may nangyayari may nangyayari ng ganong kalamidad, gagatungan mo pa ng ganto. Buti sana kung tumutulong ka. Kita nyo naman si BBM, kahit si dating Vice President Leni Robredo, grabe din talaga yung pagkilos ng NGO nila, no? At ni dating VP Leni. Nagtutulong-tulong si PBBM at si ex-VP Leni Robredo para matulungan yung mga kababayan natin dyan sa may Bicol. Hindi lang sa Bicol, sa lahat po ng mga probinsya na apektado nitong bagyong si Christine. And yun nga mga kababayan, mabalik tayo dito sa may post ni SAS dahil may isang kakamping tayo na nag-question sa kanya. So sabi po ni Sasot, we all know you are a vile person, but these things can wait. If you are not doing anything to help, the least you can do is to hold off until Bicolanos can defend themselves against your trolling. They are too busy and devastated right now, not now to even respond to you. So in their behalf and in a purely objective and scientific viewpoint, maybe you need additional information. No amount of flood control can prevent or even mitigate the effects of a storm soaked in heavy rain clouds that has remained over an area for 24 hours. No man-made infrastructure can be built that can catch or block the amount of rain that Christine PH dumped over Bicol in a day. Sa isang araw, pang ilang linggo ata, yung binagsak ng ulan. Sabi nga nila, yung dami, kasi naalala nyo nung Undoy, di ba? Grabe din yung baha nun. Mas marami yung binagsak ni Christine kesa kay Undoy. In just one day. Please consider these facts before letting your evil persona take over in your search for relevance, which you have lost many months ago. Which is true, wala ka na naitutulong, wala ka na ambag. Kung ano-ano pang pinagsasabi mo. Napaka-insensitive, kumbaga. Mga kababayan, yung gantong klaseng bagyo, kahit sino ka pa,
Kahit ano pang posisyon mo, kahit gaano ka pa kataas, hindi mo kayang pigilan ito. Yung mga gantong disaster, calamity, hindi mapipigilan to ng kahit na sino. Si Sas ba? Mapipigilan niya ba to? Hindi, di ba? Alam mo yung hindi mo na nga ginagamit yung isip mo, yung utak mo, napaka-insensitive mo pa. Nakakahiya naman sa mga nagtutulong-tulong, sa mga nagvo-volunteer. And kudos po sa dating Vice President Lenny na tumutulong talaga. Nakita ko yung mga previous photo nung sa angat buhay nila. Yung presidente natin na si President Bongbong Marcos at dating Vice President Leni Robredo. Despite na hindi sila pareho ng political na pananaw, nagtutulungan sila. Ganito yung mga totoong leader. Yung priority yung mga tao. Yung inuuna yung kapakanan ng tao. Hindi yung pansarili lamang. Hindi yung a-attend sa kung saan saang event. Gantong may bagyo. 'Di ba? Pag kailangan mo, hindi mo makagilap. Pag hindi mo kailangan, andyan, nakatunganga. Puro daldal, puro fake news, puro paninira. So yun mga kababayan, mag-ingat po tayo dahil may panibagong bagyo ang darating. I'm not sure kung this week din po ata yung bagyo. So yun, mag-ingat po tayo lahat mga kababayan and ipagdasal po natin na makabangon ang ating mga kababayan lubos na naapektuhan. May mga kamag-anak ako kasi from Bicol din kami. Albay, yung father ko, yung mother ko, Daet. So, grabe din po yung naging impact sa kanila, sa mga pananim nila. Pero, hindi nila sinisisi yung presidente. Hindi nila hinahanap si BBM. Kasi nakikita naman nila nagtatrabaho eh. Nakikita naman nilang may ginagawa. At hindi sila palaasa, kagaya nung iba dyan, naasa ng Pangulo. Literal na kailangan gusto nila makita face to face. Maraming trabahong ginagawa yan. Kaya nga may mga inatasan sila na mag-aasikaso, mag-handle para sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Diba? So yun lang mga kababayan, ingat po tayong lahat and maraming salamat po sa inyo lahat.